Good morning mga ka-RG! At ito yung aking bagong tanim. Yan, bagong punla ko yan guys, na upland kangkong. Yan yung ginamit kong pot guys dahil may takip. Ayan. Actually, naghahanap ako ng rectangle na plastic. Kaso lang nga wala. Kaya yan yung aking nabili. At maganda naman yung kanyang guys dahil kahit 15 pesos yan guys ay magagamit ko naman yan ng matagal. Diba? Para-paraan lang guys. Ang kagandahan dyan guys ay may takip siya. Kung nagpapagerminate tayo ay dapat kasi may takip. Basta may siguro din lang na may maarawan sila palagi. Ayan, para hindi maging leaky yung ating mga tanim. Ayan, pag nagpupula nga pala tayo guys, dapat spray ating gamitin para mas makontrol natin yung pagdidilig. Ayan, para hindi tumalsik yung ating mga buto. Ayan, para hindi matapon. Ayan, spray lang guys hanggang sa may masama-sama siya. Pwedeng every 2 days guys ang pag-spray natin. Wag lamang sigurong araw-arawin, baka malanta yung mga buto. At yan guys, yung aking ginamit pala na lupa dito ay sobrang buhaghag talaga, bouncy talaga siya guys. Bouncy ang resulta. At yun yung gustong-gusto ng ating mga tanim. At tumubo sila ng maganda. 3 compost ito guys, garden soil. Dahil wala akong carbonized rice hull, ang pinagpalit ko guys yung kukupit guys, yung pinagpalit ko sa carbonized rice hull. So 3 compost ito guys, kukupit, garden soil, at yung vermi. Yung vermi talaga guys ay hindi pwedeng mawala sa 3 compost. Dahil yun ang nagpapataba ng ating tanim. Ayan. Vermicast. Sobrang bouncy pag yan 3 ay ikinokompose mo guys para sa ating mga tanim. Lalo na kung nagpapagerminate tayo ng mga buto ng gulay. So, ayan lamang po guys. Thank you for watching. Sana po huwag kayong makalimot sa pagsusubscribe sa aking channel. And please don't forget to hit the notification bells para maging updated kayo sa aking mga susunod pang mga video. Thanks again. God bless us all.